nakatanggap ang iyong number ng 7,000 pesos. As soon as kinlik mo yan dahil ututo ka, possible na maghanda ka ng mawalan ng pera sa GCash. Hello, what's up? This is Coleman back again for another smartphone random tips. Okay, so pang smartphone na to. So alam ko talamak talaga ngayon, actually lang ngayon, for a couple of years na yung mga spam na SMS, spam na calls, mga hindi mo naman kilala, mga nag-aalok ng kung ano-ano, and karamihan pa nga actually may mga link, and kapag na-click mo yung link sa SMS na yun or sa text message na yun, mahahack yung account mo. Bigla na lang, wala na naman ng GCash mo, so on and so forth. So para maiwasan po natin yung mga ganon, ito po, may mga built-in po kasi dito sa smartphone natin, especially dito sa Android, pang-block ng mga ganon. Okay? Mga spams and malicious na mga SMS or text messages. So, ang gagawin nyo lang is, ito unang tip, open nyo yung Google Messages app nyo. This app, yan, yung pantanggap ng mga text messages nyo, yan, usually, ito yung built-in na kasi ngayon sa mga Android. But if not, like sa Samsung, may sariling SMS app sila and other smartphone. Pero alam ko, majority, ganito na ang SMS app. Google Messages na kasi ito na yung default sa lahat ng Android. But anyway, open natin yung Google SMS app, yung messages. Yan. So, from here sa settings, baba lang po kayo rito sa spam protection. Make sure na naka-on po yan. Yes. So actually, papakita ko lang sa inyo yung mga spam, kung gaano siya ka-effective ba. Mga spam na na-block niya na ito. You see? This one, hindi ko na kailangan i-open yung mga yan. Yung iba rito, in-open ko kasi nakikurious ako. Pero most of these, nakita nyo, hindi ko ino-open. And matik, hindi na yan dadaan sa paningin ko. Matik, dilipat na yan dito sa folder na to. Spam and block. Again, from here, open nyo lang to. Kung gusto nyo lang naman silipin, punta kayo rito and then click nyo tong spam and block. Yan, makikita nyo yung mga spam na yan at possibly malicious na may yung SSS contribution ko daw expire na. So pag inopen natin yan, click and then I think meron yan link yan. See, may mga link na pag tinap mo, malamang sa malamang humanda ka na mahack ang GCash account mo or kung anong mga account mo dito sa smartphone. So yan, ang dami po niyan as you can see. Remind ko lang din kayo na kapag inon yan, again this settings, itong spam, this spam protection na feature, hindi siya 100% na effective, okay? Syempre merong, sabihin natin 99% effective lang. Minsan, okay, gusto ko lang din i-take note nyo to. Minsan, dito sa spam and protection na to, nadadamay yung mga normal lang na number, like kakilala mo pala. Tapos nilalagay niya rito sa spam. So, minsan, silip-silipin mo din. Pero ididiin ko lang na wag kayo maniniwala dyan na nanalo ka ng pera, tuwing tumaya ako na, ayun, mga ganyan, may 2,580 credit na tanggap ang number na ito, so may 2,500 daw ako. Huwag kayong maniniwala dyan. Alam niyo namang wala kayong sinalihan ng mga promo, wala kayong sinalihan ng mga contest, wala kayong reason para manalo. So, hindi po yung mga totoo yung mga ganito, yung mga nanalo ka, nagkaroon ka ng ganito, nakatanggap ang iyong number ng 7,000 pesos. Huwag niyo pong i-click yung mga yan. May link yung mga yan. As soon as kinlik mo yan dahil ututo ka, possible na maghanda ka ng mawalan ng pera sa GCash. Pero sa bagay, kung wala naman laman ng GCash mo, ano naman. Pero, kapag nagkalaman, delikado ka kasi may access na sila sa GCash mo. Diba? But anyway, gusto ko lang paalala sa inyo yon. So again, although na-open nyo na itong spam protection, na-activate nyo na yan, minsan lang. Silip-silipin nyo lang. Baka may naligaw na hindi pala talaga siya spam. Mga 1% lang naman siguro yun out of 100. So 99% pa rin ng mga nandito na ipapasok dito, malamang sa malamang, spam po yan. Okay? So yun yung sa SMS. Sa pangalawang tip, yung sa calls naman. Paano naman yung mga calls na hindi mo kilala, na bigla ka na lang sasabihin na nanalo ka ng 800,000. Mayroong tumawag sa akin dati. Nanalo daw ako sa Lotto or kay Willie yata yun. Another case yun. Actually, hindi lang one time nangyari kasi. A few times na rin. Nanalo daw ako kay Wawa Will. Ayun. Yung palabas na yun. Bakit hindi naman ako sumali doon? Ba't ako mananalo? Yung number ko daw. And then 800,000. Then there was this one time na sa Lotto daw. Ganon. So on. But anyway, beside the point, ito po yun. Pasok lang po kayo sa inyong call app. Pagpasok nyo po dyan, click nyo lang po itong 3 buttons sa taas. Settings. And then from here, click nyo muna itong caller ID and spam. Okay? Una pa lang po yan. Uy, na-off ko. Dapat i-on nyo yan. I-on nyo yan. And then, make sure na naka-on din to. Usually, dito naka-off to eh. So, make sure na naka-on pareho. And then, from there, isa pa. Meron pang isa po. Punta po kayo sa block numbers. This one. Itong sa baba lang ng konti is caller ID and then block numbers. From here, i-on mo rin ito. Ang gagawin nito is to block calls from unidentified callers.
Okay, so kung di mo kilala, ayaw mong tinatawagan ka namang hindi kilala, hindi to applicable sa mga business person kasi syempre, malamang may mga tumatawag sa yung kliyente pala alanganin ka rito. So wag mo tong i-on kung business person ka or may mga hinihintay kang tawag na alam mong hindi naman nakasave yung number niya. Possible na hindi nakasave yung number ng tatawag sa smartphone mo kasi iba-block niya talaga. So as you can see, may mga nakapasok dito, Again, turn on nyo lang itong unknown feature na to, okay? So malamang mabablock yan dyan. And then, one other thing naman, meron pa namang isa, what if ayaw nyo i-block? Gusto nyo lang i-silence, hayaan nyo mag-ring. Meron ganun So, punta lang kayo sa baba. Sa pinakababa lang din ito, settings na to, itong flip to silence. So, kapag inon nyo po yan, na ayaw nyo namang i-block, ayaw nyo bastusin ikanganan directly, gusto nyo lang siyang i-mute, i-silence, yan, flip to silence. So, pag may nag-call dyan, pag may nag-call sa phone mo, baliktarin mo lang yung screen. Like, kunwari may nag-call. So, ang gawin mo, baliktarin mo lang yung screen, kusa siya mag-mute. Pero nagre-ring pa rin yan. Magre-ring pa rin yung phone na yan, naka-mute lang. So, may ganong feature yan, just in case lang. So, dagdag lang yan, just in case na ayaw mo talaga siyang i-block. So, as you can see, marami-rami na rin tayong na-block na number dito. By the way, may downside nga rin pala itong feature na to. Possible na yung mga Lazada and Shopee na tumatawag sa inyo, hindi agad makakonect. Okay? Hindi agad makapasok yung calls. Madi-disconnect lang sila na madi-disconnect. So, reminder lang din yun. So, kayong po bahala. Just in case lang na gusto nyong i-on to. You have to remember na possible mangyari yun na hindi kayo matawagan ng mga Lazada and Shopee riders nyo. Okay? Reminder lang. So, kayo na lang magtimbang kung gusto nyong i-on to o hindi. But, again, the feature is there for you to use. Kung ayaw mong gamitin, okay lang. Alright. Now, pangatlong tip. So, recently, balik tayo dito sa Google SMS or text app, diba? So, recently, diba na introduce itong Gemini app. Okay? So, just so you know, itong Gemini app na to is dagdag to trabaho sa smartphone natin. Yes po, dagdag po ito trabaho sa smartphone natin. That means, kung entry level lang ang smartphone mo at dadagdagan mo ng trabaho na ganito, possible na bumagal yung smartphone mo. In all aspects, signal, performance, responsiveness, possible na bumagal ang smartphone mo sa entry level ng smartphone. Ito itong Gemini app na to, kung saan pwede kang magtanong, how is the temperature today? This is very useful for basic queries, like gusto mong magtanong na yan, ng temperature, kung gusto mong tanong yung weather, gusto mong magtanong ng kung anong bagay o gusto mo lang siyang kausapin, very useful po ito. Pero hindi kasi lahat ng Pinoy is gumagamit or gusto or interesado sa AI. Okay, yung iba dyan gusto lang talaga call and text and then social media. May mga ganong Pinoy, so maniwala kayo sa hindi. And then there are some na sobrang weak na smartphone nila, talagang smartphone nila for call and text lang talaga. Okay, hindi sila talaga interesado sa AI na ito na nakakabagal nga sa smartphone nila kasi entry level yung smartphone nila. So, anong gagawin? Pwede nyo pong i-uninstall yung Gemini na yan kung ayaw nyo yung dagdag features na yan. Okay? Again, this is your choice. Kayo po ang magdidesisyon para dito. So, again, punta lang kayo dito sa SMS app. Pasok again kayo dito sa inyong yung profile nyo. And then, from here, pasok kayo sa messages settings. And then, baba lang konti. Andun yung Gemini in messages. You can turn it off. Okay. Now, wala na yung nandito na kanina na star. Yung pipinutin ko lang mag-activate yung Gemini. And nawala din yung Gemini na messages kasi din-disable natin siya. Okay? Now, take note lang din po pala, just a reminder na may mga Gemini feature nga po pala na nakakonect dito sa Google app na ito. Pwede nyo po itong i-disable. Don't worry, safe po ito dahil Google app po ito, hindi po ito yung Google na GMS. Safe po itong i-uninstall or i-disable kung possible. So, gaya na nakikita nyo, naka-disable siya. Pwede kong i-enable yan anytime. So, para lang mabawasan or mawala ang Gemini ng tuluyan. Kasi minsan, hindi lang dito sa Google SMS app naka-integrate siya. Minsan, naka-integrate din po siya, again, dito sa mismong Google app. So, pwede nyo pong i-disable ito para tuluyang ma-disable ang Gemini at mabawasan ng trabaho ang smartphone nyo, lalo sa mga entry-level na smartphones. Okay? Para naman dun sa mga may issue na kapag after ng update ay nawawala ang fingerprint, nagloloko yung touch, nagloloko yung gyroscope, nagloloko yung sound, bigla lang humina, bigla lang naging garalgal, dahil lang nag-update ha, dahil lang nag-update. May possible na solution, okay? Remedyo lang po ito. Possible na hindi rin gumana, pero possible na gumana. Pero may option kayo na itry ito just in case. Ano po ito? So, ang gawin nyo lang po, punta po kayo ng settings. Ang gagawin nyo lang, hanapin nyo lang yung reset. Pwede nyo i-type dito sa search, reset, or you can go to system. Usually, dito naman yan, system, and then reset option, and then reset app preferences. Okay? Or minsan nakalagay dyan, reset calibration parameters. Mas okay yun. Yun yung mga lumang version. Pero sa bagong version kasi, ito na lang, reset app preferences.
pero similar lang din naman sila ng function. So, i-reset nyo lang po yan. Yun nga lang, babalik lahat. Yung mga disabled na apps, babalik nga, pati disabled notification, babalik lahat. That means factory reset siya, pero yung mga settings lang ang ibabalik niya. Hindi po maapektuhan yung inyong mga files, pictures, videos, at kung ano-ano pa na kayo na ang nag-save. Again, ito lang po ang maapektuhan kapag nag-reset up kayo. Safe po ang mga pictures and videos nyo. Okay? Yan. So, click nyo lang po yan. Again, hindi po absolute or hindi sure na mafi-fix yung nawala ang camera, nawala ang fingerprint sa mga Infinix nyo after update, or bigla na lang pumangit ang audio nyo sa Samsung, or bigla na lang di gumana yung isang camera sa Vivo or Oppo or something like that. Possible lang. Again, this is just an option na possible na makapag-fix temporary problem. Pero minsan, kung sira talaga yung phone, nasira talaga yung fingerprint, nasira talaga yung camera, wala pong magagawa itong tip na ito. Again, you can try, wala namang mawawala except babalikan nga yung settings, pero wala namang maapektuhan sa inyong mga files, pero hindi sure na ma-fix yung problem. You can try lang, okay? Now, ito, minor lang ito na tip, pero I'm sure may mga magkaka-interest dito. So, alam nyo ba na by default, yung mga keyboard natin, itong keyboard na to, by default walang peso sign. Bakit puro dollar sign lang, di ba? Or minsan may pound sign din naman yata rito, if I'm not mistaken. Merong pound, may yen. European. Yun. Pero walang peso sign, pansin nyo. Siyempre, nasa Pilipinas tayo. Ang ginagamit tuloy natin, capital letter P lang. So, ganito lang. Parang ganito, 800 pesos. Diba? Para may what if, possible pala na lagyan ng peso sign yung mga keyboard nyo? Paano gawin? So, ang gawin nyo lang, punta kayo sa keyboard settings. Okay? Punta tayo sa settings. And then from here, hanapin lang natin yung mismong keyboard settings. Alam ko nasa accessibility yata yan or general settings. Ayun. Language and input. Yan ang hanapin nyo. From there, punta kayo dito sa languages. Yun. So, English, United States lang nakalagay dito and then puro Chinese. Now, babaguhin natin ngayon yan. Hanapin nyo yung Gboard app ngayon. Ito, Gboard app. From there, add ka ng keyboard. Yan. Dito sa Gboard app Tapos, hanapin mo English, A, B, C, D, nakaka-alphabetical naman ito. Hanapin natin yung English, Filipino. Okay? English, So, ito, English, then meron tayong option dito na para mag-extend siya. So, kung titignan nyo, meron pong English, Philippines dito. Yan ang kailangan mong hanapin. Yun, so nadagdag na. Huwag mong piliin yung may enye. Pero kung gusto mong may enye, okay lang din. Nandyan pa rin naman yan. Pero wala naman halos gumagamit ng enye. Pero again, option niya, pwede nyong, ito na piliin nyo kung gumagamit kayo ng mga enye. Pero for majority of people, dito lang sa QWERTY. Yun, yan ang piliin nyo. And then, click nyo done. Okay. From here naman, click nyo naman tong edit. Yun. Ito na, malapit na po tayo. So, i-click nyo lang yung gusto nyong i-remove. Yun. So, tatanggalin natin itong US and Philippines na may enye. Okay. Pero again, kung gumagamit kayo ng enye, huwag nyong gawin to. Pwede nyo nang ilagpasan niya. Ito na lang burahin nyo. Ito yung US version. So, from there, click nyo na yung delete. Yun. So, Philippines na lang siya ngayon na English. Okay. Now, balik na tayo ngayon sa in-edit natin. Mapapansin nyo sa keyboard natin, meron ng Philippine peso. So, pag nag-edit tayo ngayon, nagta-type tayo ngayon na kailangan natin yung peso sign, long press lang, lalabas na yung peso, and then ilalagay na natin yung kailangan natin na number na may peso sign. Okay? Alam ko minor lang yan, pero napapansin ko halos walang gumagamit ng ganyang feature na meron pong peso sign sa keyboard. Okay? So, mapapansin nyo lahat ng mga keyboards ko rito. Like dito, yan may peso sign tayo. Para hindi na hassle yung letter P lang ang ilalagay ko. For professionalism na rin. Para mas mukhang professional yung mga tinatype natin, especially mga businessman kayo. Yun. So, peso sign. Alright? Alam niyo ba na pwede nyong i-mute si Meta AI? Yes, pwede po. Punta lang kayo sa messenger nyo. And then from here, kung ganito na yung setup ng messenger nyo, click nyo lang ito. Yun, Hindi mawawala yan, pero mamumute nyo. Again, hindi po mawawala si Meta. Mamumute lang. Hindi na siya sulpot kung saan-saan. So, from here, andito na kayo kunwari, click nyo lang itong I na to. Yun, And then, click nyo itong mute. Para hindi na siya yung kung saan-saan na lang sumusulpot. And then, from here, baba kayo ng konti dito sa notifications. Again, nasa Meta pa rin tayo. Notifications and sounds. Click nyo itong customize notification. I-off nyo ulit siya. So, muted na ngayon si Meta AI. Hindi po siya matatanggal
Ni-remove po kasi ni Meta or ni Facebook yung disable Meta na button. Wala na ngayon. So, ang magagawa na lang ngayon ng mga users is i-mute na lang siya para hindi na lang siya nangungulit at hindi laging active sa mga chats natin. Okay, so as you can see, nandiyan pa rin pero at least wala na mangungulit na Meta. Unless click mo to or i-click mo to para gamitin talaga si Meta ng sadya. Okay, so yun lang naman po, mga basic lang po ng mga random smartphone tips para sa inyo. Just in case na nakatulong or naging helpful ito sa inyo kahit papaano. Kahit alam kong katiting lang naman talaga mga halaga nito. Pero just in case nakatulong, please consider na mag-subscribe, like, and share. And hit nyo na rin yung bell notification para isa kayo sa mga nauunang makatanggap ng mga ganitong klase ng video from me, from this channel. Okay? So hanggang doon na lang. This is Scott Man. Again, this is Random Smartphone Tips. I'll talk to you again soon.